Simula bata pa ako, ay lagi na sa aking kinikwento ng aking mga magulang na may kapre di umano ang nakatira sa aming likod bahay. Nung bata ako, ay takot ako, ngunit nung naging dalaga na ako, ay tumatambay na ako palagi sa ilalim ng puno doon. Hindi na kasi ako naniniwala sa mga maligno simula nang mamatay ang aking mga magulang at iniwan akong mag-isa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay mapapaniwala din pala ako. Ako si Patricia at ito ang aking kwento. Isang gabi ay natutulog ako ng mahimbing nang bigla akong makaramdam na tila may tao sa aking kwarto na nakamasid. Ako lang kasi mag-isa nun at matagal nang wala ang aking mga magulang. Pagdilat ko ay ito pala ang aking dating nobyong si Cardo. Hinawakan ako nito ng marahas at nagmamakaawang makipagbalikan sa akin. Nagpupumiglas ako sa kanya dahil hiniwalayan ko si Cardo sa kanyang pagiging bayolente sa akin. Maya-maya ay nakarinig kami ng malalim na boses na nanggagaling sa bintana. May nakadungaw na malaking muka dito at napatakbo si Cardo palabas ng aking bahay sa takot. Paglingon ko ay nawala na ang muka ng kapre. Nung una ay natakot ako, ngunit naisip kong siya ang nagligtas sa akin at nakatulog ako bigla sa pagod nun. Paggising ko ay nagulat akong may mga bulaklak sa aking bintana. Yun ang aking naging patunay na totoo ang aking nakitang kapre at siya ang nanakot kay Cardo. Dahil sa kanya ay hindi ako napahamak kaya nagpasalamat ako sa kanyang puno. Ilang gabi ang lumipas at lagi akong bumibili ng mga regalong maaaring magustuhan ng kapre. Lagi din kasi siyang may mga iniiwang mga bulaklak tuwing nagigising ako. Ayon sa sabi-sabi ay paraan daw iyon ng kapre ng kanilang panliligaw. Naisip kong mas ligtas ang aking pakiramdam ngayong alam kong nakabantay siya sa akin. Naisip kong sana pala ay dito na lang kami nanalagi ni Cardo noong umpisa ng aming relasyon para sa una pa lang ay naprotektahan na ako ng kapre. Lalong dumadami ang mga regalo sa akin ng kapre at minsan ay nagbibigay na din siya ng mga prutas sa akin. Dun ko naisip na sa aking kalungkutan at pag-iisa ay dahan-dahan na pala akong nahuhulog sa kanya, lalo na't mabait siya sa akin. Ngunit isang gabi ay bigla itong nagpakita sa akin at tila inaaya niya akong sumama sa kanya. Nag-alangan ako at naisipan na alamin muna ang intensyon ng kapre. Alam kong mabuti siya sa akin, ngunit hindi ko maiaalis ang aking pagkatakot. Lalo na nang malaman kong ang pagbibigay pala nito ng regalo ay ang kanyang paraan ng pangmamanhikan at ang aking pagbigay ng mga alay sa puno ay ang aking pagtanggap na maging asawa ang kapre. Dun ko naramdaman na may gusto din ako sa kanya. Naging malapit kami sa isa't isa at lagi ko siyang dinadalaw sa kanyang puno. Nagkwento siya ng mga lihim ng mga maligno at namulat ang aking mga mata sa ibang mga mundo. Naging malapit ako sa kanya hanggang sa naisipan kong tawagin ko siyang aking asawa. Ang kapre lang ang aking naging katuwang at siya ang tanging tumulong sa akin simula nang mamatay ang aking mga magulang at naiwan akong mag-isa. Sa aming pagiging malapit ay napuno pa din ng pagsubok at mga hadlang ang aming pagsasama. Ramdam kong pinag-uusapan ako ng aking mga kapitbahay na nababaliw daw ako di umano.
May mga naniniwala din sa mga maligno na binabalaan akong inakit lang ako ng kapre at gumamit ito ng salamangka para ipaibigin ako sa kanya. Hindi ko sila pinansin dahil alam ko sa sarili kong malungkot ang aking buhay bago ko makilala ang kapre. Kung ginamitan man ako nito ng salamangka, ay ayos lang sa akin. Nang kwinento ko ito sa kapre, ay nagalit siya at naghiganti sa aking mga kapitbahay. Nagising silang may mga sunog ang mga damit nilang nakasampay sa labas ng bahay na tila minarkahan ng upos ng isang malaking tobako. Simula nun ay hindi na ako masyadong inabala ng mga kapitbahay at hindi na sila nakialam sa aking buhay. Dahil may iilan ding kapitbahay na nagsasabing nakita nilang sumilip ang kapre sa kanilang mga bintana na tila binalaan sila. Akala ko simula nun ay magiging maayos na ang buhay ko, ngunit sa hindi inaasahang panahon ay may mangyayari palang mas malala. Isang gabi, habang natutulog ako matapos na makipag-usap sa kapre, ay nakaramdam na naman ako na tila may kasama ako sa aking kwarto. Pagdilat ko ng aking mga mata, ay nakita ko si Cardo na nakatayo sa may pintuan at halatang nakainom ito. Galit na galit itong pinagbibintangan ako ng pagiging mangkukulam dahil nakikisalamuha daw ako sa mga maligno. Dapat daw akong mamatay at intensyon niyang patayin ako ng gabing iyon. Hinawakan niya ang aking mga braso at nagpupumiglas ako. Nagsisisigaw ako sa takot at binusalan niya ako. Naglabas siya ng kutsilyo at tila isasaksak na niya ito sa akin nang biglang may malaking braso ang tumagos sa aking bintana at dinakma si Cardo palabas. Pagsilip ko sa aking bakuran ay napasigaw ako. Duguan si Cardo sa ilalim ng puno na tila binalibag ng isang malaking tao. Pagdating ng mga pulis ay sinabi kong lasing ito at nagtangka siyang patayin ako. Sinabi ko na lang na naitulak ko siya sa bintana habang nanlalaban ako at namatay siya sa pagkakahulog. Simula nun ay mas mahimbing na ang aking tulog sa gabi dahil alam kong wala ng taong magdudulot ng kapahamakan sa akin. Iniligtas ulit ako ng kapre at yun ang mahalaga sa akin. Ilang taon na kaming nagsasama ng kapre at wala nang muli pang naging problema. Alam kong hindi tipikal ang aking kwento, ngunit dito ko naisip na mas pipiliin ko ang isang kapre kaysa sa ibang tao. Dahil sadyang may mga taong lubos na mas mapanganib pa kaysa sa mga malignong aking dating kinatatakutan at hindi pinaniniwalaan.